Angkinin po natin yung mga pawis na lumalabas kagalingan po natin. Ngayon pong umaga, meron po tayong ilang kapatid na magbabahagi. Ang una ko pong tatawagin na si kapatid na Edith Reyes. Kapatid Edith Reyes. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang pagpalang umaga po sa gabing ito. Siguro po ang maibabahagi ko. Kung paano po muli ay binigyan ako ng isang pagdalisay na kung paano din po ay nagiging kaparaanan ng aking katatagan at pagtitibay. Kung paano ko po binahagi kaninang umaga, na kung paano po no Sunday po ng hapon, nang nakadama po ako ng kakaiba sa aking katawan na parang init na init po ang pakiramdam ko, na pakiramdam ko po yung magang-maga ang buong katawan ko. Kung paano din na parang binaliwala ko na lamang po kumbaga nakalimutan ko na po kung ano yung aking nararamdaman. Subalit ng Monday ng umaga, hindi po, pag yung babangon po ako, nahihilo ako na naduduwal po ako. Kung paano nun po ako nagpagrado, na kung paano po din po ang grado ko ay 150/100. Subalit, bilang nandito na nga po ako sa gawain ito, di po ako nagpanik na di rin naman po ako nakaramdam ng takot. Kaya kumbaga nag-relax lang po ako kung paano naligo po. Pagaligo, nag-relax po muli hanggang sa nag-antay lang po ako ng oras ng pagtungo ko sa dakong ito. At kung paano nakarating po ako sa dakong ito na wala po, parang wala akong nararamdaman na kaya hindi po ako lumapit sa mahal na Apo. Subalit nung pag-uwi ko po ng hapon, nun ko po nararamdaman na unti-unti namamanhid po yung kabiyak ng mukha ko, kabiyak ng ulo ko, yung buho ko po wag pong masasaling kahit dulo lang. Masakit po na mahapdi, na kung paano po pag sumusumpong ng kirot itong ugat ko dito sa gawing ito ay napakasakit. Na nararamdaman ko din po na parang naiiba po yung pagsasalita ko. Kung paano napansin nga din po yun ng kabiyak ko, sabi niya, ano daw po ba yung kinakain ko? Gabi po, nakahiga po ako. Kung ano kakainin ko? Yun po yung nararamdaman ko dito sa pisngi ko. Naiiba po yung pananalita ko hanggang napansin din po yun ng mga pamangking ko. Bakit daw po ganun ako magsalita? Yun na po, kaya kinabukasan po ng Martes, nung pagkatapos po ng gawain, pumila ako sa mahal na Apo, na kung paano nga po na, ako po kasi sa pananalig ko, mahipo lang po ako ng mahal na Apo, gumagaling ako. Kaya nung pumila po ako, habang hinahaplos niya po itong kabiyak ng ulo ko na to't pisngi, na kung paano pinagtuturanan din po ako, sinabihang magbanyos, kaya kinabukasan po, nagbanyos ako. At nung ko din po muling nadama ang mahal na ina sa banyusan, kung paano, nung pinaupo po ako ni Tita Amor doon, habang hinahantay po si Mama Mary, habang nakaupo po ako sa silya sa banyusan. Batid ko po yun na espiritu yung nararamdaman ko, subalit sabi ko nga po kay Tita Amor, na kung paano po si Mama Mary at si Tita Beth
Hindi ko po namamalayan na padating na sila, na kung paano sinasabi ko kay Tita Amor, Tita Amor, bakit mo ako pinaupo dito? Nanginginig ako dito, nagiginaw ako dito. Eh, natatawa lang po si Tita Amor. Habang papapasok po si Mama Mary at si Tita Beth, minto rin po si Tita Beth at nakangiti po sa akin at si Mama Mary. Yun po, habang binabanyusan po niya ako, miniminsahihan niya ako, kung paano hinaplos din po niya itong kabiyak ng ulo ko at pisngi ko, kumbaga sinampal-sampal pong ganyan dahil namamanhid nga po. Yung pawis po niya habang siya ay nagmimensahe, kinukuha po niya dito sa mukha niya at pinapahid po niya dito sa kabiyak ng ulo ko at pisngi at itong aking dibdib. At kung paano din po nung magkabanyos na yon, si Tita Beth habang nagcha-chaplet po, nilapitan niya ako doon. Hinaplos niya po ng hinaplos itong kabiyak ng ulo kong ito na lahat po nung binabaybay niya, yun po yung masakit. Kaya yun din pong araw na yon, nung umuwi po ako, ramdam ko po wala na yung manhid niya. Kaya patuloy, nagsyam na araw din po ako, pang siyam na araw ko po ngayon nagbanyos, last day ko. Na kung paano din po nung mga sumunod na araw, sa pagbabanyos ko, kung paano nga po nadama ko na habang binabanyusan po niya ako, sabi ko, Mama Mary, kakaiba po yung tubig niyo. Magkaiba po yung pandama ko. Pinahipo po niya sa akin yung tubig sa kobre, tingnan ko daw po, pantay naman po ang init niya. Subalit sa tuwing bubuhusan po niya ako ng tubig, malamig po dito sa gitna ng tuktok ko. Napakalamig pong gumaganon at ito naman pong dalawang gilid yung umaagos na tubig, mainit. Talaga po akong kakaiba. Kaya batid ko din po na yun ay espiritu. Sabi nga po niya na patunay lang na nasa akin ang espiritu. Kaya yun po, pang-siyam na araw ko po ngayon. Walang-wala na po akong nararamdaman. At kung paano din po, puro galak ang pinaramdam niya sa akin habang kanina pong naghihintay kami dito, hindi maubos ang aming galak. Nung ko lang din po muli naramdaman ng galak na nagkakandaiyak sa galak. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Yan po ay isang biyaya mula sa Panginoon na ano man po ang pagdaanan natin, meron po tayong kapanatagan at katatagan na nagbumula po sa ating Panginoon. Kasi po kung wala tayo niyan, kung magbibilang tao po tayo, yun ating mga pinagdadaanan, siyang higit na makakabagabag sa ating kalooban. Subalit sa kalooban ng Ama, nandyan yung pagtitiwala at pananalig. Pinagkakaloob niya ang ating kagalingan. Amen po ba? Susunod po natin tatawagin na magbibigay ng isang awit ang kapatid nating si Caps Magno Guevara. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagan upang mag-aalay ng awit, una sa Diyos at sa ating lahat na nandirito. Salamat po. Ikaw ang sandigan ng buhay, dito sa templo mong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal, tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin, lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim, liwanag ng buhay ay kamtin.
Diyos kami nagpupugay, nagpupuri sa iyong kabutihan. Lukubin mo ng iyong kabanalan ang sa iyo'y nagmamahal. Apo Kunching, ikaw ang patnubay, mga haplos ng iyong mga kamay, kagalingan ng may karamdaman, galing sa Diyos nating buhay, galing sa Diyos nating buhay. Maraming pong salamat. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat kapatid sa magandang awit. Ang susunod natin magbabahagi ay si kapatid na Ana Bautista. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Aawit po ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa gabing ito, hindi po ako aawit, nagbibiro lang. Ang ibabahagi ko po sa inyo, sa gabing ito ay ang pagliligtas ng Diyos sa akin sa maraming pagkakataon. 2003 po, nung magkaroon po ng karamdaman ang nanay ko, bago po naganap yon, pumunta mo na siya dito, nagpagamot sa mahal na apo. At sinabi nga po ng mahal na apo na sa kanyang pahayag sa akin, kung kaya ko na po bang tanggapin, na yung nanay ko ay meron siyang parang cervical cancer. At dahil mabuti ang Diyos, sa unang pagkakataon, pinagaling po niya ang nanay ko. Subalit may pasubali ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mahal na apo na huwag ka nang magbalik sa dati. Siyempre po ang buhay sa probinsya, ang kinabubuhay na kopra, tubo, pagtatanim ng kamoting kahoy, pinya, yun po yung buhay nila. At sa kanila, mas nakakapagod yung walang ginagawa kaysa may ginagawa. Sanay silang gumising ng alas 4 ng madaling araw. Yun po yung routine ng buhay nila. Tapos maaga, 7 o'clock in the evening, tulog na sila. Tapos alas 4 ng madaling araw, gising na po sila. Kaya nung pagkalipas ng 1 month na nagstay siya dito, nagpagamot sa Malapo at binigyan siya ng gumaling siya at binigyan siya ng babala na huwag magbalik sa dati, nakauwi po siya sa probinsya. Dahil po, siyempre, bilang bagamat nanay ko at ang kabiyak ng kanyang puso ay nasa probinsya, hinahanap niya yung kabiyak niya. So pinayaan ko lang pong umuwi. Paglipas lang po ng ilang buwan, sumumpong ulit. Matagal naman po, maraming buwan ang lumipas, sumumpong ulit. At nung pagsumpong, mas naging matindi. Pero pag ka, ibig sabihin pagsumpong, may mga pagkakataon na hindi naman din daman. Dahil nahiya yung nanay ko na magbalik dito, dahil hindi niya sinunod yung habilin ng mahal na Apo Kunching, pumunta siya sa siyensya. At yung bukol na yon pinatanggal niya. Noong hindi siya lumapit sa siyensya, sinusumpong lang siya. Ilang minuto lang, bumabalik siya sa normal. Nung lumapit siya sa siyensya at pinatanggal niya ang bukol, after a month po, sa loob na isang buwan, after the operation, normally siya. After 1 month po, kung sumpungin po siya, halos wala na pong patid. Tapos yung tinanggal po niya, nagmultiply po ng sobrang dami hanggang bituka. Sa madaling salita po, hindi na po siya makakain. At dumating po dun sa punto na kailangan naming dalawin. Kailangan ko pong dalawin. Kaya nung pagkakataon na binigyan po ako ng pagkakataon na makadalaw, umuwi po ako dahil nga po dun sa sitwasyon niya. Dinalaw ko siya. At ang pagdalaw ko po doon ay 3 days lang po. Nung pauwi na po ako, naaliw po ako doon sa mga saging. Saging na berde. 2 piso, 1 kilo. Parang ganun po. Sobra akong naaliw. Eh dito po mahal po yun yung berde. Kaya sabi ko, bibilin ko lahat yan. Galak na galak ako. Sabi ko, papasalubong ko sa Maynila. Ngayon po, ang service po namin ay single. Ang kuya ko po nakainom. 3 po kaming magbabakray dun sa single. Bago po dumating sa bahay namin, rough road po. Nakainom yung kuya ko, may pahayag na po sa akin. Ang sabi niya, pasubali ko sa'yo, maa-aksidente kayo. Sabi sa akin, may pauna na sa akin. Pero sabi ko,
Pagka hindi naman ako sumakay, obvious naman po na inililigtas ko yung sarili ko at sila maaksidente. Ang ginawa ko po, dala ko po yung maraming saging, sumakay po kaming tatlo, pang-apat po yung kuya kong driver. Alam niyo po, hindi po ako nakakalayo doon sa pwesto ko kung saan kahayin sa akin, pasubali ko sa iyo, maaksidente kayo. Pagdating na po ng dulong ganon, nagwigil po yung motor. Dahil may pong maliit na bato na nasagasaan, nagwigil, natumba po kami. Sa madaling tapos ng pagkatumba, nahilahod po kaming ganun. 2003 po yun. Bago-bago pa lang po ito. Kumbaga po, bago-bagong lingkod pa lang din po ako. Ngayon po ang nangyari, dahil alam ko po yung mga gamot, naghanap po ako ng bayabas. Sabi ko, bayabas, kasi may sugat ako sa tuhod. Hindi ko po alam kung ano nangyayari doon sa pamangkin ko, sa ate ko at sa kuya ko. Ang sarili ko pa din pong inisip ko, sabi ko, bayabas, kasi may sugat ako sa tuhod. Pero bago po naganap yun, dahil mayroon pong naganap sa akin na hindi ko po kayang ipaliwanag, mayroon pong umangat sa akin. Huling-huling madadaganan ng motor na mahihilahod po doon hanggang kung saan siya hihinto. Dahil yung ate ko, yung pamangkin ko tumilapon, yung kuya ko tumilapon sila. Ako po yung natira sa motor na matatangay dahil madadaganan ng motor. Madala po ako, may lahod na gano'n. Mayroon pong nagbuhat sa akin. Dalawang kilikili ko po na gano'n. Hinugot po ako. So sa pagkakahugot po sa akin doon sa motor, nasugatan po yung tuhod ko. Kaya galos lang po. Kaya naghanap lang po ako ng puno ng bayabas at kumuha ako ng osmong, hinata ko, itinapol ko sa tuhod ko. Yun pala, yung hipag ko, yung pamangkin ko, yung kuya ko, tanggal ang ngipin, warak yung dibdib, warak yung tuhod, warak yung pantalon, yung hipag ko, warak din tuhod, yung pamangkin ko, lumabas yung patilya. Patilya po ba tawag dito? Yung sa may, eto po, yung sa tuhod natin. Sabi ko, sa akin galos lang, sa kanya matindi. Hinanap ko pa rin yung saging. Sabi na saan yung saging? Papatapos mo ba sa may lang? May pa yung saging, hindi siya maitsura. Lasog, durog na durog yung saging sa pagkatilapon. Tapos yung mga kapatid ko tumilapon pala, wala akong kamalayan. Basta ako, alam ko lang may humugot sa akin. Kaya galos lang. Sa madaling kita po, sa pagkakataon na yon, nadama ko na iniligtas ako ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Ako mismo sa sarili ko nagtanong, sino ang bumuhat sa akin? Walang tao, kami lang. Humiyaw pa ako, tulong. Saan ba may bayabas? Sabi ko pong ganun. Tapos, noong nakatayo na kami, nagsama-sama na kami, naghanap sila ng clinic, naghanap sila ng ospital, naghanap sila kung saan pwede mag-first aid. Doon ko po nakita na matindi pala ang tama sa kanila. Ako, tuhod lang. At ang sabi ko, bahala kayo, iwanan ko kayo dyan. Iinom-inom ka kasi uuwi ako. Iisipin ko man, napakalayo ng uuwian ko. Parang dito at saka Pulong Palasan, tapos walang street light. E sa dadaanan namin, madami mga kababalagang nagaganap doon. Pag dumidilim na, sabi ko, Diyos ko, Ama, ano mang isip ko sa ganitong kalalagayan ko? Maglalakad ako. Tapos iiwanan ko to. Parang hindi kaya ng konsensya ko. Sa madaling salita po, nagpasalamat ako sa Diyos. Niligtas niya ako. Galos lang, bayabas lang katapat. Sila po, tinahi, buwan ang inabot. June 2 po, kailangan ko na bumalik ng Maynila. 3 days lang po yung bakasyon ko na yun. Paglipas po ng isang buwan, binawian po ng buhay ang nanay ko. Nung umuwi ako sa amin, yung sugat ng pamangkin ko, yung sugat ng ate ko, hindi pa rin po ganap na naghilom. Samantalang ako po, balik na sa normal. Hindi po ba kay buti ng Diyos? Bayabas, aksibal, yun lang po ang nangyari sa akin. Hindi po ako nagalak na gano'n lang nangyari sa akin, gano'n nangyari sa kapatid ko. Ang ibig ko pong sabihin, napakabuti ng Diyos. Saan dako ka man tumungo, kapag hindi ka humiwalay sa Kanya at patuloy ang pakikipag-ugnayan mo sa Kanya, naroon ang pagliligtas niya. Amen po ba? Pag uwi ko, madami akong dala, syempre, wala ang kalayo ng saging. Hindi ko po ito maibabaluktot. Sinisipa ko po yung mga dala ko. At alam niyo po ba kung sino ang tumulong sa akin sa barko? Dahil nagbabarko lang po sa akin ko pa uwi. 5 preso po. Ililipat po sila ng Muntinlupa. Iba't ibang kaso na meron sila. At tuwing kakain sila, ako po ang tagadago ng posas nila at saka susi. Sa akin po iniiwan ng pulis para hindi po matakot yung mga kapwa namin sakay. Kung wala po ako sa Panginoong Diyos, matatakot ako. Pero kahit pala kriminal,
mabuti, nagagawang pabutihin ng Diyos kapag siya ang kapiling mo. Biro niyo po, mga katabi namin, nawawala ng pantalon, nawawala ng mga gamit, pero ako po walang makakalapit sa akin. Dahil nakita na nakatabi ko sa bed, mga nakaposas, mga, ano po ba yung mga kriminal, mga prisoner na ililipat ng munting lupa. Hanggang sa pagbaba ko po, inalalayan nila ako. Hanggang sa makasakay ako ng taxi. Kaya doon po ako nakapagnilay na kapag kasama mo pala ang Diyos, gaano ka man kasama yung nakapaligid sa'yo, safe ka. Dahil siya ang mga ngalaga sa'yo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pangalawang pagkakataon po, isang aksidente po ulit, iniligtas ako ng Diyos. Nanganak na po ako. Dala ko po yung baby ko. Pagkatapos namin ng practice, sumakay po ako doon sa tricycle ni kapatid na Marlene. Hawak ko po yung baby ko dahil umuulan, nakapayong po. Pagdating po ng Sitio Dos, paglagpas po ng patubig, mayroon po siyang nasagi, nagwigil po yung tricycle. Nataranta po siya. Binangga po yung bahay. Iyon pong tricycle niya, yung sidecar, walang bubong. May bubong man, yung parang ano lang, walang bubong yata noon, no? Walang bubong at open yung harap. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong mayroong nagaganap na hindi ko po kayang ipaliwanag. Yung payong po, pinantukod ko, kasi kami ang unang tatamaan dahil open po yung harapan. Kaming mag-ina. Kami po talagang babangga dun sa bahay at talagang kami po yung mapipitpit at maaaring titilapon po yung anak ko dahil po sa pagkakabangga at pagwigil po. Alam niyo po, hindi ko alam kung anong mayroong kapangyarihan sa payong na yun. Itinulak yung bahay. Hindi kami na ano, ako at si Tita Glo at yung anak ko, hindi po kami nagalaw. Ang sabi ko, anong nangyari? Anong meron sa kamay ko? Parang ang lakas-lakas ko. Napaka-powerful ng kamay ko. Ginaw ng payo yung bahay, yung dingding ng bahay. Kaya, purihin ang Diyos. Sa ikalawang pagkakataon, inigtas kami. Ako, yung baby ko, sa pamamagitan ng payo na hindi ko alam. Siya lang po nakakaalam, hindi ko po kayang ipaliwanag kung anong lakas mayroong lumabas sa kamay ko at ang payo ang ginamit upang itulak yung bahay. Pero nabangga po namin yung bahay. Yung paninda, tumaob po lahat. Pero wala po nasaktan sa amin, sa kapatid na Melissa, umiika-ika lang po ng ganon. Wala din pong galos. Kami po wala. Salamat sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Nung Huwebes po, Miyerkules po ng gabi, sabi ng anak ko, Mama, kailangan po namin ng NSO. Sa pinakamadaling panahon, sabi ko, anak, ilang araw din bago mai-release yung NSO. Kung luluwas ako ng Maynila, hassle. Kasi sa Maynila, pwede mong hintayin. Madaling araw nga lang, pipila ka. Pero pag sa SM po, okay na. Pupunta ka doon, kukuha ng form, tapos ilang days, pipick upin mo din doon. Syempre po, nagtitipid ako. Malaking bagay po yung 100 papuntang Baliwag, matitipid ako. May mga kasama na po tayong Baliwag. Sabi ko po, Tita P, pwede po ba kaming makisabay? Nakisabay po kami. Alam niyo po, pagdating po ng Pulong Plaza, naghiwalay po. Hindi ko po alam kung sa sobrang bigat ko. Naghiwalay po yung sidecar at saka yung tricycle. At noong mga time na yun, kasulukuyan ako nananalangin. Alam niyo po, hindi ko alam kung nasaan ako sa panalangin ko. Bigla ako sumigaw. Hindi po sigaw, bigla ako po nagsalta na, Diyos ko, Ama, iligtas mo po kami sa anumang panganib. Bakit po? Sa mga naging karanasan ko, inaramdaman ko, gumanon yung tricycle, naghiwalay, at yung katawan ko nagwiggle din kasi nakahawak ko sa sidecar. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Sa loob ng tricycle na doon yung anak kong bunso. Sabi ko, naku, Diyos ko, ito naman yung anak ko, kasama ko na naman. Pero kay buti ng Diyos, ang driver po si Daddy Caps po. Nakita ko po sa kanya, marahan lang po siya na magpatakbo. Nakita ko po sa kanya, banayad, walang pagkataranta, sandali na ipreno niya. At kay buti ng Diyos, yung pagpreno niya, ano po ba yun? Welding, ano ba yun? Parang isang shop siya na nagwe-welding, naghahangin. Kay buti ng Diyos, hindi kami naglakad ng malayo at walang napinsala at relax na relax si Daddy, kalmante. Wala po nasaktan sa amin ni isa man. Salamat sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Kaya ko po ito ibinahagi sa inyo mga kapatid. Nais kong pasalamatan, papurihan ang Diyos sapagkat napakarami niyang ginawa sa buhay ko, pero lahat itinatago ko sa puso ko na parang hindi ko ibinabahagi sa lahat. Pero sa pagkakataong ito, sa pangatlong pagkakataon, nais ko pong ipahayag sa inyo na saan man tayong dako pumaroon, pag lagi nakaugnay ang ating puso at isip sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan.
Laging naroon ang kanyang mga pakpak upang tayo ay pangalagaan at iligtas. Maraming salamat po. Maraming salamat kapatid. Isang patutuo lamang po na sa tuwin na po ang Panginoon ang ating laging tagapangalaga at tagapagligtas. Sinilang pa lamang po tayo, siya nawa na ang alaga sa atin hanggang sa ngayon. Kaya lagi lang ho natin siyang dadamahin. Lagi ho siyang nandyan ang banal na espiritu niya sa katawahan po ng ating mahal na Apo Conching. Ang susunod po natin tatawagin ay si kapatid na Tessie Coronel. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Parang wala po ako yung gaanong maibabahagi kasi po nung huli po ako nagbahagi nung pong pagpadamang muli sa akin ng Ama sa adoration. Naibahagi ko na po yun. Parang kahit na po ang boses ko hindi gaanong kagandahan, ibig ko pong awitan na lang ang Ama. Iniibig kita, sinasamba kita, manalig ka Ama, ikaw ang tangi kong ligaya, ikaw ang buhay ko, at tangi kong yaman sa mundo. Nanaisin ko pang pumanaw kung lilimot sa'yo, Ama. Kailangan kita sa aking buhay, kailangan kita, O Ama. Hindi ako maaaring mabuhay kung mawawalay ka sa lahat ng hirap ko'y mapapawi ng dahil sa'yo. Kailangan kita sa aking buhay, kailangan kita, O Ama. Kailangan kita sa aking buhay, kailangan kita, O Ama. Hindi ako maaaring mabuhay kung mawawalay ka sa akin. Lahat ng hirap ko'y mapapawi ng dahil sa'yo. Kailangan kita sa aking buhay, kailangan kita, Ama. Salamat po. Salamat po. Ang susunod po natin tatawagin na magbibigay din po ng isang awit sa ating Panginoon, si kapatid na Pilar Mananghaya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Muli, makapag-aalay ng awitin. Kung si Nanay Tessie inawit ano nga ba yun? Kailangan kita sa aking buhay. Ako naman po, Jesus ng aking buhay. Para po sa lahat, sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinang ng buwan, batis na malinaw, dagat
Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakila pag-ibig mo sa akin. Tatawa at mapapaalala, ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan o yayi ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakila pag-ibig mo sa akin. Tatawag at mapapaalala, ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Salamat po. Salamat po. Ang isa po niyang lyrics doon na huli, ang lagi daw po natin itatak sa ating puso ay ang ating Ama, ang ating Panginoon. Na pagka siya po ang laging namang naghari sa ating pagkatao, siguradong tayo po ay maliligtas. Amen po ba? Ang isa po natin pang magbabahagi ay ang ating po Mother of the House, si Mother Marisa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat, Ama. Muli, sa pagkakataong ito ay napakagalak ng puso ko sa pagmamahal ng Diyos, sa pag-ibig niya, na sa bawat araw ay ating nadarama. Amen po ba yun? Na sabi ko nga, kung ating pagninilayan at magbabalik tanaw tayo sa kasalukuyan nagaganap ngayon at wala tayo sa Diyos, isa na rin tayo sa natatakot sa nagaganap sa mundo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung sa bawat kaganapan na ating nasisilayan, nararamdaman, hindi maaaring mawala ang mahal na Apo eh. Sapagkat yun ang reminder ni God na kaya nauunawaan mo lahat yan dahil may ginamit akong tao sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sana maabot mo ito ng mga tao. Ama, yun po yung pinasasabi. Sapagkat, sabi nga, hindi mo maaaring sa'yo yan kung anong meron ka na wala siyang ginamit. Amen? Mga kapatid, yan po yung sa bawat araw na pagtupad, pagtalima sa kalooban ng ating Panginoon, mararamdaman mo rin kung paano yung lawak ng pagmamahal niya
para patuloy kang tumupad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung hindi nga niya papalitan ng pagmamahal, ng pag-ibig na totoo, yung ginagawa mo, walang magtatagal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasabi? Sa tao man din. Di ba? Kapag tao ka na naghandog at nagmahal at nakita mo yung minamahal mo, hindi totoo sa'yo, magsasawa ka. Subalit ang Diyos hindi ganun. Habang nararamdaman niya na yung anak niya hindi totoo sa kanya, lalo siya niyang minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung naramdaman ko, na sa dakong ito, sa titwina po ay hindi mawawalan, hindi ko sambitin. Isang pagtanaw ng utang loob sa ating Ama at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Siyempre po ang pagpaparaya ng kanyang pamilya. Sapagkat kung hindi nga nagparaya, lalo si Tito Nilo, hindi ko man nakikita dyan sa paligid. Tito Nilo, lagi po siyang isinisiksik sa aking kaisipan na siguro nga takda-takda kung paano ihahayag. Subalit ito'y kailangan maging malinaw sa isip at puso ng sinuman. Amen? Ang mahal na Apo ay malaya na nakatutupad sa ating Diyos sapagkat ang kanyang kabiyak ay walang demands. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung ang maging kabiyak ng ating mahal na Apo Kunching ay nagkaroon ng demands sa Kanya, sigurado. Tama po ba? Kayo, may mga asawa kayo, ako wala akong asawa. Pero nasasabi ko ito sapagkat alam ko may mga demands ang asawa niyo sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya Tito Nilo, maraming salamat sa iyo sapagkat ang pagpaparaya niyo po ay pakinabang po naming lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ito po yung isinisilid sa aking kaisipan na sa bawat araw, totoo naman po kapag tatanggapin po ng lahat, wala naman po talagang mali na itinuro ang banal na Espiritu. Amen po ba yun? Na kung mananahan po ang lahat doon sa kaukulang turo ng ating Panginoon sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, bago po tayo tumupad, nauuna po munang tumupad ang mahal na Apo. Paano po magkakamali? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, maramdaman po ito ng lahat. At bawat kaganapan po, yun po yung aking nadarama, na wala ka maibabalik sa ating Panginoon, kundi yung maging makatotohanan sa pagtupad para sa Kanya. Sapagkat, akala ko noon sa unang buhay, sasabihin mo lang, tatawag ka. Subalit ang alam kong itawag, Ama, wala akong pera bukas, tulungan mo ako, may utang na naman ako. Buhay po ba? Sa unang buhay, amen po ba yun? Kahit sino po sa inyo, siguro ganun din, dumulog din ang ganun. Subalit ngayon, hindi na ganun. Kundi, Ama, nilalagak na namin sa iyo ang lahat, dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pinadarama mo, eto kami, buhay na naglilingkod sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakasarap po na sabi ko nga, ayokong itago ang galak na aking nararamdaman. Sa iba't ibang senaryo na pinatutupad ng Diyos sa bawat araw, sa bawat buhay ng sinuman, hindi mawawala sa eksena si God. Amen? Kahit sabihin natin na mahirap pa yan, imposible pa yan, siguradong may eksenang gagawin si God para sa'yo. Amen? At yun nga po, yung sa titwina ay aking inaasahan na isang pagdinilay na kaya niya pinatutupad sapagkat alam ng Diyos na kaya mo, nakasama siya. At alam din ng Diyos na hindi siya mabibigo sa'yo, kaya sa'yo niya pinatutupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, kung sigurista po ang tao, mas sigurista ang Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kung sigurista ang tao, mas sigurista ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos kung kanino siya bababa. Doon sa mga tao na alam niyang susunod at tutupad sa Kanya. Mga kapatid, sa dakong ito, napakalaki ng benepisyo na ating natatanggap. At yun po ay ating natanggap dahil po sa paglingap ng ating Panginoon na sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, hindi lang po siya ang nagsakripisyo, maging ang kanyang pamilya. Amen? Opo. Kaya kung atin pong mahihimay, hindi ko lang alam, hindi kami nag-uusap ng mahal na Apo tungkol sa ganyan. Subalit ito po ay pinahihiwatig na kailangan ko ilahad. Kung paano ang 100% na pagtalima ng mahal na Apo sa bawat oras, sa bawat araw, para ihayag sa ating lahat ang mula sa Diyos. Ay sino nga po ang gaganap para sa kanyang mga minamahal? Amen? Sige po, magnilay kayo. Kaya, katakataka po ba? Katanungan po ba? Na kung mabibigyan nyo ng tuon
na ang mga minamahal ng ating mahal na Apo Kunching ay minamahal din po ng iba. Amen? Sige po, magnilay po kayo. Hindi katakataka, sapagkat inagaw natin yung pag-aari nila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Pero yun ang totoo, sabitin ko daw po. Bakit ko po ito inilayo na ihayag? Kailangan daw pong ihayag. Upang magkaisa ang lahat. Nasa dakong ito, ang pakikipagtipan ng Diyos ay hindi isang biro. Amen? Ang isinakripisyo po ng tumupad ay buhay din. Pagsasama at tunay na pagmamahal. Amen? Kaya mga kapatid, hindi po ito isang pag-uutos, kundi isang pag-uulat na nais mabatid ng lahat. Na sa bawat tumutupad at gumaganap, kaya po nagaganap na ito'y mapagtagumpay dahil sa wagas na pagmamahal na ibinibigay ng Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay. Evaluation ulit tayo. Ano po? Ito po kasi yung binabahagi, hindi ko pwedeng tutulan ito. Patawad po. Kapag ang kalooban ng Ama na ipinahahasik at ibinibigay sa ating lahat, nagamit ang ating mahal na Apo Kunching, na hindi naman matugunan ng ating Ama para sa Apo Kunching, makapagtitibay ba ang mahal na Apo? Hindi. Amen? Subalit malinaw na ang bawat kaganapan, kung paano ang sakripisyo at pagtupad niya para sa ating lahat, magsakripisyo man po tayo ng karampot, hindi isang katanungan na dapat nating gawin, kundi pagpaparaya, sapagkat kung paano nagparaya ang minamahal, mga anak, kabiyak ng puso, kung pipiliin po at pipiliin, syempre po, at kung ang mahal na Apo ay magbibilang tao, mas mahal po niya ang pamilya niya kaysa sa atin. Subalit dahil ang Diyos ang tumutupad sa kanyang pagkatao, nangingibabaw sa Diyos dahil walang demand ang pamilya niya para sa atin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba ang nais ko po ipunto? Mga kapatid, ito po yung ipinasasambit ng Ama. Na hindi nga ito maiuulat ng lahat. Subalit sa dakong ito, yun ay isang galak na madama ng banal na Espiritu sa katauhan ng may katawan. Amen? Na sa bawat araw, yun ang patutuo ng Ama, na ang lahat ng tumatanggap ng mga aral niya na gamit ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay natututo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung ang pag-aari ng Diyos at ginamit ng Diyos ay mababaliwala doon sa mabubuting ibinibigay bawat araw na nakikinabang ang lahat at hindi makikinabang ang Diyos, hindi tayo totoo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi yun isang kalabisan, mga kapatid. Hindi ko ito pinupunto para maawa kayo. Hindi po kundi yung kaukulang nais ipaunawa ng Ama na kung walang isang daluyan, wala tayo ngayon. Amen? Kung walang isang daluyan na tumanggap sa totoo at naghasik ng totoo, hindi rin natin kakampin lahat ito. At kung walang isang daluyan na gumanap at tumupad sa gusto ng Diyos, hindi rin tayo makakatupad sa ganito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nawa po, pahalagahan natin ang pagbibigay ng Diyos sa dakong ito. Sapagkat napakaraming lugar sa apat na sulok ng daigdig. Subalit ang dakong ito, itinangi niya. Bakit ko nasasabing itinangi niya? Sige po, kayo po bilang mga tao, ibinibigay po ng Ama ang karapatan sa inyo makapagsuri kayo. Sa bawat pagbabahagi po ng tuwirang dinadaluyan ng banal na Espiritu, kayo po mismo ang makapaglalapat sa katotohanan na nasa ng Ama. At saan man dako kayo tumungo, kahit sino pa ang gamitin ng Ama, alam ko ang dakong ito hindi nyo na malilimutan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito lang, bakit ito bago lang to? Anak, tumindig ka. Ito bago lang siya. Subalit sa bawat pagtupad at pagsunod, hindi ko pa alam bakit siya pinahugot. Siya mismo makapagpapatotoo na marami na rin siyang napapakinggan, marami na rin po siyang alam na mga gawain na parang subok lang makinig ako.
Subalit sa unang araw pa lang na pakikinig niya sa dakong ito, alam ko mayroon ng naging punto sa puso niya kung sino yung naririto. Tama ba, anak? Kaya salamat, anak. Yun lang po, mga kapatid. Hindi ko po ito inilalaban para tularan niyo kung ano yung binahagi sa akin. Subalit, ang pasubali ng Ama, saan natin siya ilalagay? Doon sa kalalagayan natin na tayo yung nasasarapan. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba? Hindi po ba kayo nasasarapan sa bahagi ng Diyos sa dakong ito? Di ba nasasarapan tayo? Subalit, sino ang magsusumigaw doon sa sarap na yon na may nagbigay pala at hindi lang galing sa iyo bilang tao ka? Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, nawa po, maabot niyo po yung kalaliman na gusto ng Diyos. Sapagkat, ito lang po, napakalinaw. Sa oras na ito, pinasisilay ng Ama. Kung ang pag-aari niya ay hindi mapangangalagaan ng mga anak niya, sa palagay niyo po ba, hindi tutugutan ng Diyos? Sige po. Sapagkat wala na pong magaganap na ipapako At hindi na pahihintulutan ng Ama na may magpako pa. Subalit sa kaganapan po ngayon, ipinapako po sa salita. Amen? Sa salita. Sa pagsakit ng damdamin ng bawat isa. Subalit lahat ng ito hindi nalihim sa Diyos. Amen? Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Habang nararamdaman ng Ama na ang pag-aari niya ay pinahahalagahan ninyo, sigurado pahahalagahan din kayo. Amen? Sulong po. Sapagkat ang Ama ay hindi siya talusira. Kung siya po mismo ay nangangalaga sa ginagamit niya, masigit dapat mangalaga ang mga hinahasikan ng mga aral niya. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Sapagkat sa katotohanan lang, hindi man po kayo magkaroon ng pandama upang mahalin ang dakong ito. Subalit sa pamamagitan ng paggamit sa ating mahal na Apo Kunching, tayong lahat nakakaabot ng pagmamahal ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Walang magsasabi na, ibigay mo sa akin yan dahil ginamit. Hindi po. Maging sino man ang nakasarap at nakadama ng sarap na dulot ng Diyos, hindi maaaring limutin ang dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po sa inyong paghimlay, iiwanan ko po yung pagninilay sa inyo. Iiwanan ko po. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, umakyat ka man sa mataas na hagdanan, hindi ka maaaring humakbang ng 3 baitang sa iyong paghakbang para makarating ka. Kundi bawat baitang hahakbangin mo yun at may mararamdaman ka sa iyong katawan. Subalit, sa pagal na katawan sa iyong paghakbang, mayroon siyang landing na tinatawag para mamahinga ka at huminga ka ng malalim muling humakbang. Anong nais ko po ituran sa inyo? Ganon din po. Habang minimithi nating abutin ang luklukan ng Ama, ang kanyang kaluwalhatian, hindi natin maaabot yun ng tayo lang. Kundi sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, siya po yung maghahatid Amen? Sa pamamagitan ng kanyang gawa at paglalayo na ihayag ang katotohanan ng Ama, siya po yung maghahatid sa hagdanan na ating lalakbayin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At tandaan niyo po, hagdanan mang naturingan sa iyong paghakbang, hindi ka bababa para lumundag sa bintanang naturingan. Kundi dadaanan mo pa rin yun sa iyong pagbaba. Sa madaling salita, paano mo lilimutin ang ginamit ng Diyos sa buhay mo? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, maging pagninilay niyo po ito. Bakit ko po ito pinasambit at pinasambit po ng Ama sa oras na ito? Upang huwag tayong pagsawaan ng Ama na hasikan ng kanyang mga aral. Upang maging ang nagparaya ay wag din po na maudyukan, na umayaw. Amen? Opo. Sapagkat kung hindi po pupuspusin ng Espiritu ang pamilya ng ating mahal na Apo Kunching, lalo na po si Tito Nilo, maging kayo, mararamdaman nyo rin po yun. Na nararamdaman na may pandama kung nasasaktan na nang hindi ka ano-ano ang kanyang minamahal, ikaw ang unang nakadarama ng masakit para sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hinihingi po ng Ama na lumawak pa tayo
upang hindi masayang ang paglalayo niya na ibigay sa atin ang tamang landasin. Nawa, madama ng bawat isa na ang paglalayo ng Ama na makarating tayo sa kanyang kaluwalhatian ay hindi isang biro, kundi ito isang katotohanan na ang pagtahak nating mahal na Apo Kunching sa tuwid na landasin ay dapat din nating tahakin upang ang nakalaan na kaluwalhatian ay ating kamtin. Nawa po, isama niyo po sa pagninilay niyo, sa inyong paghimlay. Totoo po yun. Bakit ko po nasambit? Kagabi po, alas 3 ng madaling araw, hindi ko po alam bakit nag-call sa akin si kapatid na Joanne. Subalit, binigyan ko po ng positibo na pagninilay, yung pag-call sa akin ni kapatid na Joanne, na hindi pala siya ang nag-call, kundi sa loob ng cellphone, sa loob ng bag niya yung cellphone niya, na-dial yung number ko. Kaya ang sagot ko, anak, bakit? Mami, sorry, nasa loob ng cellphone, nasa loob ng bag ng cellphone ko. So sa aking pagninilay po, yung oras na yon, tiningnan ng Ama kung gising ako. Napakabilis ko pong sumagot para ipabatid ko kay kapatid na Joanne, anak, gising na gising ako sa oras na ito, alas 3 ng madaling araw. At sa pagdulog, na alam kong gising din ang mahal na Apo. Ganun po pala. Sa luklukan ng Ama, nakaupo siya, nagmamasid sa sanlibutan, at ang sino mang sa Kanya ay nananahan, na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu pinagtiwalaan ang Kanyang kinalugdan. Inaabot ang kamay upang makayanan ang buhay bawat araw. Buhay po bang Diyos? Kaya, mga kapatid, nawa po, maramdaman niyo rin po ang nararamdaman ko. Hindi po ito isang pagmamalaki, kundi isang katotohanan na ang Diyos na buhay na ating sinasamba sa dakong tipanang ito ay katotohanan na sa ating nagmamahal. Sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang pag-aari na ng Ama na masasambit ko na tanging siya lamang ang may karapatan upang magbigay daan sa ating lahat. Muli, magandang umaga sa gabing ito. Salamat po. Totoo po yung sinabit ng ating Mother Marisa na sa pag-aalay po na pagpaparaya ng kanyang kabiyak, marami pong nabuksan, marami pong nakinabang at naalayan. Di po ba? Kundi po sa pag-aalay ng pamilya niya, maaaring tayo wala rito. Dahil po sa pagpapagamit ng ating mahal na po sa ating Ama na naging daluyan po ng banal na Espiritu, nakilala po natin ang Panginoon sa kanyang katauhan. Amen po ba? Meron pa po pala tayo isa pang aawit, ang ating pong kapatid na si Sheila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ayan, inaalay ko po ang awit na to sa ating Ama. So, medyo matagal po akong hindi nakapunta. Na medyo nagtatrabaho po kasi, so medyo busy. Sorry. Ayun, ito po, ang kantang ito ay inaalay ko sa ating Ama. Bilang pasasalamat ko po. Ngayon, kaya ko na siya kantahin. Nung una ko po kasing kinanta, hindi ko pa po siya masyadong kabisado. Pasensya na po, may siman ako. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You worked and to let me shine, that's your way. You always walk a step behind. So I was the one with all the glory, and you were the one with all the strength.
A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Do you ever know that you're my hero? You're everything I would like to be. I could fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. It must have appeared to go unnoticed, but I got it all in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know it. I would be nothing without you. Do you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. Do you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. Oh, and I could fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. Oh, the wind beneath my wings. You, the wind beneath my wings. Fly, fly, fly away. You let me fly so high. You, the wind beneath my wings. You, the wind beneath my wings. Fly, fly, fly high against the sky. So high I almost touched the sky. Thank you, thank you, thank God for you, the wind beneath my wings. Maraming salamat. Sige po, sige po.
magagalak na aawit ng papurihan ay ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag umawit akong buong galak aking kaluluwa'y lumakapit sa'yo kaligtas ay tiyak kung hawak mo ko magdiriwang ang hari ang Diyos ang dahilan ang sa iyo ay nangagwang galakyaong magkakamtan ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag umawit, umawit, umawit akong buong galak. Thank you po. Maraming salamat kapatid sa magandang awit sa ating Panginoon. Meron lang po isang katanungan na iwan sa inyo. Na kung wala po kayang ginamit ng Ama na isang apo kontsing nadaluyan ng kanyang banal na espiritu, nasan na po kaya tayo? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi at umawit sa ating Panginoon. Lahat po ay niya ng tumayo.